Alright mga tol, pag-usapan po natin itong tila pagkakaroon na naman ng pagkakalat itong si Senador Marcoleta. Matapos po yan ay questionin ang pamumuno ni Sen Ping, no? Tama ba itong ginagawa ni Marcoleta ngayon dito? Pag-usapan natin lahat yan sa video nito. Kung hindi ka pa nakasubscribe, ay hit the subscribe button and notification bell. So yun na nga, umpisa na natin to. Let's go! Alright mga tol, no, matindi po talaga itong ginagawa ni Marcoleta, no, magmula sa mga pahayag na nagbababa sa interest ng bansang Pilipinas papunta sa China. Ngayon naman kinu-question ang nagtatrabahong senador na si Ping Lacson. Ito po'y pawang opinion lamang natin, no? Kayong mga nanonood, kayong mga nakakita ng balita, dapat meron din po kayong opinion at nakikialam kayo dito sa mga bagay po na ito. Nagpapahayag kayo ng inyong sentimiento para natutulungan ninyo mag-isip ang inyong mga kapwa Pilipino, no? Or else, no, much better, ipag-pray po natin ang ating gobyerno na mawala na po yung mga ganitong kalakaran dito ngayon na nangyayari, no? Bago natin kompletuhin yung ating pag-uusap o mga detalye pa dito, ay panoorin po muna natin. Pero bago natin i-play, pinapaalala po natin palagi na meron po tayong raffle every month, every time na madagdagan ng ating channel ng 100 subscribers, ay pipili tayo sa isang viewers natin dito, subscriber na nanonood. Basta mag-comment ka lang ng iyong pangalan dyan na may kasamang heart emoji, kasali ka na sa ating raffle na monthly, no? Play natin to ngayon, itong video na maiksi na ito, sa tayo kumompleto ng ating komento dito sa bagay na to. Play natin. Tarambong sa Kaban ng Bayan. Nabanggit nilang muli ang 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Gayon din ang 14 at 41 Nara Street. Nabanggit din ang opisina ni Saldico sa House of Representatives at bahay daw sa Aguado sa harap ng Malacanang. Kinumpirma rin nila na totoo ang mga inihayag ni Orly Gutesa sa nakalipas na pagdinig ng komite. Bukod pa rito, isa sa mga nagsalitang ex-Marines ay tumestigong isinama siya ni Saldico nang magatid daw ng 5 malalaking maleta sa bahay ng Pangulo sa Ilocos Norte. Ayon sa kanyang pahayag, si Congressman Sandro Marcos pa umano ang tumanggap ng pera at ilang oras lamang ang lumipas ay dumating rin daw ang Pangulo at ang unang ginang. Pero ano po ang ginawa ng chairman ng BRC? Sa halip na iharap sa taong bayan at diretsahang tanungin sa kanilang mga pahayag, kahagad na pinag-alinlanganan ang kanilang kredibilidad. Bago pa man masuri ang kanilang salaysay sa harap ng Senado, tila nabuo na ang isang konklusyon sa mismong chairman na dapat sana ay siyang magsiyasat nito. Ipinagkibit-balikat na lamang ang kanilang mga salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Kung ang kanilang pasok tayo dito sa bandang tono. Nandiyan nakakantok, sabihin natin nakakantok na talaga itong si Marcoleta, no? Kung ano mga sinasabi. Yung ex-marine po na ito, siya na rin po mismo nagsasabi. Ano daw ang mga ex-marine na ito? Salaysay nang hindi man lang binigyan ng oportunidad na sumagot sa mga konklusyon at teorya. Konklusyon at teorya. Dala-dalang bawon po pala ni Senador Marcoleta, puwapawang konklusyon na teorya. Tama ba ako ng pagkaunawa? Iisip ko nga po ito pong mga ex-marine na ito, ano bang mga pwedeng maging pananagutan? Kasi dumadami po yung mga, kung di po ako nagkakamali, dumadami yung mga nagbibigay sa laysay at binabawi, no? Pwede ba yun? Atras bawi,
Eh kung sa ICC nga nila yan gagawin nga o ginawa na ba nila, tama ba ako? Hindi na ako masyado updated dyan. Eh, naisip ko nga may pananagutan din po yata itong mga marine na ito, ex-marine. No? Kung sila po ay nagsisinungaling. At kung yan man ay totoo, no? Dapat naman panagutin talaga. Hindi tayo kontra kay Marcoleta. Kaya lang, 'di ba, siya po nagdeklara noon ng walang WPS. Ha? Paano natin suportahan yung mga ganyan na ibigay na lang, no? Yung kalayaan. Ganyan tao ba nga suportahan? Pero dahil nga sa gitna tayo, tinitignan pa rin naman natin kung totoo may korupsyon, dapat panagutin. Tama yon, tama. Kaya lang, ayusin din muna, 'di ba, yung sarili. No, kung may issue ka sa sose, alam mo na, 'di ba? Ayusin din muna natin yung mga ibang bagay, no. Ngayon, yung paghahayag niya ng ano mong yan, siya naman nagsasabi teorya lang. No? Inaantok tayo niyan pagka ganyan. Kailangan may basis, kailangan may pruweba. Siya mismo, sa bibig na niya mismo galing, teorya. Sige, patuloy po natin panoodin. Kung ang kanilang mga pahayag ay hindi kapani-paniwala, lalong nararapat na sila'y paharapin sa isang formal at pagdinig upang doon mismo masubok ang kanilang inihayag. Ano ba yun? Pag hindi ka paniwala, dapat pakinggan. Siyempre may mga proseso yan, di ba? Alam ko nga sa impeachment trial, di ba? Tinitignan muna yan kung tama. Kung may mga basihan ba, yung mga inaano kung hindi kagad pumapasa dapat mo ba pakinggan? Hindi na nga dapat umabot sa pandinigyan ng iba di ba? Parang si Marcoleta po, yung mga kwento noon, di ba? Hindi na po dapat pakinggan yun, yung ibigay yung kalayaan, yung walang WPS, di ba? Dapat po pagbigyan ng pansin yung ganyang bagay, di ba? Sige, pakinggan pa natin kahit na parang nanonood na tayo ng cartoons, maigi pa yata cartoons dito. Ang chairman po ba ng BRC ang dapat magpasya kung sino ang dapat ipatawag sa pagdinig kung 20 ang bilang ng miyembro ng Blue Ribbon Committee? Nakonsulta po bang isa-isa ang mga miyembro ng BRC? Kinausap po ba, halimbawa, si Senador Bam, si Senador Kiko, si Senadora Risa, Senador Gatchalian? Nagkaroon po ba ng caucus? Nagkaroon po ba ng hearing man lang? Para pagpasyan po ang napakalaking bagay nito, Mr. President. Napakalaking bagay ang alin ng teorya. Mr. President, sila ay matapang na nagsalita at handang tumestigo ayon sa kanilang nakita. Saksi sila sa kung saan at kanino dinala ang limpak-limpak na perang nakapaloob sa mga Naalin niya, maleta, teorya. mga kahon at iba pang mga sisidlan na kanilang ginamit. Ano bang patunay pa ang dapat nilang ilabas para lamang sila'y inyong umpisahang pakinggan? Kailangan natin absolute truth. Diba? Yung mapapatunayan, hindi yung teorya. At anong ebidensya ang dala? Diba? Verified ba talaga o kwento-kwento? Diba? Kasi pwede namang yung mga fabricate yung mga pruweba diba? Ang tanong, anong verifikasyon? Anong proof ang mayroon sila? Verified ba talaga na iyan ay legit na proof, 'di ba? But naniniwala po ako na tinitignan po 'yan bago kayo hindi pakinggan, no? O baka gusto nilang ang maliit pa ang magsalita. Hindi raw kapani-paniwala. Grabe, humor 'yan. Sila nga ang inutusang magdala ng pera, Ginoong Pangulo. Kaya ang tanong, ano bang kinakatakutan ng chairman? Ano na po ba ang nangyari sa pagsunod sa ebidensya? O piling ebidensya lamang ba ang susuriin at ipipikit na lamang ang mata sa iba? Ipipikit na nga lang din kasi yan ng marami ang mata nila sa kung ano ng mga pruweba na teorya lang.
Una, kung pro-China ka at may dala kang pruweba na teorya, kayo nang mag-isip, dapat pa bang pakinggan yan? Ay nako, sige, play pa natin. Ayon sa Romans 1:18, Ako, nag-verse na. nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa Gumamit ng lahat ng verse. Gumamit ng verse, yung sose. Anong balita doon? 'Di ba? May update ba, may update po ba tayo sa sose ni Marcoleta? Yung issue po dyan sa naging usapin dyan. Minsan, yan po nakakakilabot sa mga ganitong klase ng mga tao na nagsasalita. Gumagamit pa po ng Biblia. No? Tapos, sila mismo questionable. Kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Hanggang kailan po itong tahasang pagharang sa katotohanan, Ginoong Pangulo? Ano na po ba ang nangyari sa makulay na kasaysayan ng Blue Ribbon Committee na sa mahabang panahon ay tiningala at nagsilbing isang bantayog sa pagtukoy at pagtutok sa mga katiwalian at pagdarambong na nagaganap sa ating burokrasya? Parang yung dulo, si Pig G ang sumulat nun ah. Parang rap. Anyway, bago tayo magpaalam, anong masasabi mo dito? Gayong si Marcoleta po ikinukwestiyon ang pamumuno ni Senator Ping Lacson. No? Bakit siya? Ano po bang ginawa niya nang siya po ay nasa posisyon, 'di ba? Hindi po ako nagkakamali, 'di ba? Naging chairman din po ba siya? Tama ba ako? O hindi? Ikaw, anong masasabi mo dito kay Marcoleta? Gayong siya mismo, questionable ang kanyang identity bilang isang naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Lahat po ito, paalala, ay pawang opinion lamang natin. Kayo, anong opinion nyo dito sa bagay na ito? Comment down below, pag-usapan natin patuloy yan sa comment section. And please, do subscribe and hit the notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. See ya ulit sa susunod na video.